Good evening everyone and welcome back sa akin. Ako ang welcome back na welcome back to the Office Ninja Podcast live. Today is the 12th of September, Friday evening. It's been a while. Diba? Ang dami ko pinangako na magla-live ako sa Cebu, magla-live ako last week, but well, apparently naging busy tayo. Naging sobrang busy tayo. Hi Miko. And at the same time, medyo may pinrioritize lang tayo ng mga activities. But we're back. We're very much back. And we are recording episode 8 of the Office Ninja Podcast live. Once again guys, bago tayo pumunta sa topic natin, we are available in Spotify via the Office Ninja Podcast. And at the same time, streaming also on YouTube via the Office Ninja channel. Hindi muna ako magko-co-live ngayon sa Facebook. Hindi ko makita yung filter. Hindi ko makita yung filter sa Facebook. So, mukha akong ngarag na ngarag no, on a Friday evening. So, once again guys, maraming salamat in advance sa mga nasa live natin. Ayan, meron tayong 8 na viewers for tonight. But like I said, pasuyin na lang ako later. Magkwentuhan tayo, mag-usap tayo. Ambag kayo sa discussion natin. And speaking of discussions natin, bigyan ko lang kayo ng backgrounder. Alam nyo ba na meron tayong 3 title dapat for this episode? 3 title kasi pinag-iisipan ko mabuti ano ba ang magandang title. Title option number 1. Sabi dito, kailangan ba talagang ka-close ko ang lahat? Ganun siya ka-straightforward. Option number 2 ko is, trabaho ako, tahimik ako, may masama ba doon? Kaso parang feeling ko parang hindi masyadong madaling maintindihan no yung title. And then ito yung napili ko, yung third option natin no. At ang third option ay hindi ako antisocial, introvert lang ako. Hindi ako antisocial, introvert lang ako. Okay, now kanina may nagtanong during our pre-live recording, clarify nila ano daw ba ang kaibahan ng introvert sa extrovert. So para sa benefit ng mga hindi masyadong familiar pa sa word or first time ma-encounter yung word, opposites ang introvert at extrovert. Ang introvert are the people who would choose to be more reserved, mas silent sila, hindi sila yung tipong magsa-start ng conversation. Sila yung tipong kayang mag-brood, mag-focus, kaya nilang matapos ang buong araw na sila lang. The extroverts, on the other hand, are people who thrive on interacting with people. Pag dumating yan sa isang kwarto, tapos hindi niya masyadong kilala yung mga tao, hindi siya mahihiya. And this person would have the energy for the entire day to be interfacing with one another. Kaya niyang mag-start ng conversations versus an antisocial na siguro, nandyan lang sa tabi, nakikinig, kung hindi tatanungin, hindi sasagot. Now, just a reminder din sa mga nanonood natin, lalo na kung may mga bata dito, hindi masama or walang masama kung ikaw ay introvert, hindi rin masama kung ikaw ay extrovert. Ang goal lang natin for this discussion is, pag na ba nagtrabaho na, or kapag ba nakikipag-interface ka na, hindi pa okay kapag introvert ka or mahiyain ka. Yun yung discussion natin for tonight's live. Sabi natin dito, alam mo yung tahimik ka lang sa trabaho, hindi ka naman suplado, pero di ba, usually ganun ang nagiging connotation kapag introvert ay suplado ka, suplada. Hindi ka naman snob, pero hindi ka rin yung tipong pang, uy, how's your weekend? Na small talk. Another sa vocabulary natin, yung small talk. Naalala ko sa previous work ko, dineclare ko talaga, hindi ko talent ang small talk. Yung tipong pag naglalakad ka, yung, uy, kumusta? You look good Uy, tumaba ka ba? Tapos chika. Tapos iwan mo na. Small talks. Ito yung mga babatiin mo lang or mag-engage ka, sakto, pero bibitawan mo din. Hindi talaga ako ganun. Well, hindi pa rin naman ako ngayon, but yes, may mga trabaho na requirement ang ganun, di ba? You get the job done, nagagawa mo naman ang trabaho mo, on time, maayos, walang sablay. Pero, may sad reality or interesting reality, kaya tayo may topic na ganito. Pero bakit parang may issue kapag hindi ka sumasama, kapag may lunch out, or kapag may eat out after work, or hindi ka active sa GC, hindi ka nag-share ng mga meme, hindi ka nag-share ng mga quotes,
hindi ka active sa social media, masama ba yun? Or kailangan bang maging worried ka kung ganun yung sitwasyon? Okay? Sa mga nasa nasa chat natin. Chat, can you let me know, ninjas? Sino dito yung mga introvert? Pa-type naman ng 1 kung introvert kayo. Type 2 kung kayo naman ay extrovert. Not necessarily yung sure na sure ka, no? Na introvert ka or extrovert. This can be yung palagay mo lang. Yung palagay mo lang, yung you feel like you're comfortable, more comfortable or mas kilala ka. 1 kung introvert ka, 2 kung extrovert. Sabi ni JPD, siya ay 1. So introvert daw siya. Medyo mahiyain, mas reserve. Yung energy niya is hindi masyadong malakas. Si Word ay ambivert. Pasaway. Pasaway din. Dalawa nga lang ang option eh. Ambivert, guys, sa mga hindi familiar, yan, kaya nila mag-switch sa sa dalawa. Na introvert or ambivert. Depende sa sitwasyon, depende sa nakapaligid. Si Kuya Andre is also marking himself as number 1. No? 1 or introvert. Guys, sa iba po, anong mas kayo? The way you understand yourself, mas introvert ba kayo or mas extroverted? Type 1 kung introvert, type 2 kung extrovert kayo. Okay, let's continue. So, eto na nga. Okay lang ba na hindi mo masyadong ka-close ang mga ka-workmate mo basta maayos yung trabaho or sa 2025 work culture, no? Requirement na rin ba na may work barkada? Requirement na ba na meron kang parang go-to people outside of work but connected to your work? Si Jacob, ayan, 1 din daw siya. So introvert din. And guys, whenever we do our live stream podcast, recording every Friday, usually every Friday, inspired ito ng mga letters mula sa mga listeners din natin na kamukha ninyo na nandito sa live or mga subscribers natin sa podcast. So, saan bang sulat na inspire itong discussion natin na to? So, please allow me to read verbatim yung sumulat sa atin. Sabi niya dito, Dear Office Ninja, gusto ko lang itanong how crucial ba in a workplace na i-develop ang friends from among my coworkers? Hindi ba pwedeng professional lang and not necessary chummy-chummy with them? Ganito pa spell ng chummy. This letter is from Lone Wolf ng FB. Hala, kung kailan ako hindi nag-live sa FB, dun naman napili itong letter na to. Mag-live pa ba ako sa FB? Ulitin ko lang, let me just repeat the question. Dear Office Ninja, gusto ko lang itanong, how crucial ba in a workplace na i-develop ang magkaroon ng friends among my coworkers? Hindi ba pwedeng professional lang and not necessary chummy-chummy with them? Once again, guys, this letter is from Lone Wolf ng FB. Hi, Juvie Empase. Hello po, or Empas. Hindi ko alam kung tama pagkakapronounce ko, but good evening and happy Friday sa inyo. Okay, so this is that letter na na-inspire ang live natin ngayon. Kailangan ba na friends? Hi, RV. Good evening. Kailangan bang friends tayo sa workplace? Kailangan bang chummy-chummy? Ang term nga niya, chummy-chummy, no? Hindi ko alam kung paano mo i-decking yung friendship pagkapag chummy-chummy ka. Hello po. Uy, 84 tayo sa live natin. Maraming salamat and welcome to the Office Ninja Podcast live stream. Before we proceed, hindi ko ma-activate yung poll question natin, no? But for tonight, siguro ulitin ko na lang siya. Tapos just feel free to write there yung vote ninyo. Ika-capture ko na lang during the editing. Ang poll question natin for tonight goes like this. Sa trabaho, anong mas importante sa'yo? Sa trabaho, anong mas importante sa'yo? So kung di pa kayo nagtatrabaho, yun na-observe ninyo sa parents nyo, sa kuya ninyo, ate ninyo, or saan nakikita ninyo kung anong gagawin nyo pag kayo ay working na. Letter A, maayos na performance. Ano ang mas importante sa'yo sa trabaho? Letter A, maayos na performance.
B, good relationship with the team, or C, pareho dapat, balance sana, pero mahirap. Ulitin ko ha, ano ang mas importante sa'yo sa trabaho? Letter A, maayos na performance. B, good relationship with the team. Or C, pareho dapat, balance sana, pero mahirap. Okay, na-acknowledge, no? Okay. So, ninjas, yan ang question natin, poll question natin for tonight. I-repeat ko na lang siya every now and then. So, please just write there your vote or your comments, no? Feel free whenever we trigger the poll question. Yan, si Kuya Andre C. Sabi niya. Once again, good evening, guys. Hello sa mga viewers natin. Oy, 106 na tayo as of now. Sa trabaho, ano nga bang mas importante sa'yo? Is it A, maayos na performance, B, good relationship with the team, or C, pareho dapat, balance sana pero mahirap? Think about it, no? Sa opisina, minsan, hinihila ka sa iba't ibang direksyon. On one hand, gusto mong mag-excel, mag-deliver ng results, at makilala for your skills. Sino ba naman ang ayaw, di ba? Nag-e-effort ka na rin lang, ma-acknowledge man lang sana. Pero on the other hand, kapag hindi maayos ang relationship mo with your teammates, kahit gaano ka kagaling, sabi nga nila, parang ang hirap din magtagal sa environment na you don't feel like you belong, natotoxic ka, or you don't feel like you're getting acknowledged. Sabi ni Word, paulit naman po ang question. Ang question natin for tonight, anong mas maayos o anong mas importante sa'yo sa trabaho? Letter A, maayos na performance. B, good relationships with the team. Or C, pareho dapat, balance sana, pero mahirap. Diba? Para sa ating mga options na kababanggit ko lang, no? When you say option A, technically, pag pinili mo yung option A, sabi mo performance it is. Performance ang kailangan. Kung performance ang pipiliin mo, I get it. Work is work. Totoo naman. At the end of the day, companies measure output. Ito yung reason ba't tayo may sahod. Diba? Kaya nga ang joke ko sa mga ka-teammates ko kapag talagang pagod na kami. Guys, ito yung reason kung ba't may bayad siya. Otherwise, hobby ang tawag dito, hindi trabaho. Pero syempre, in reality, ang tanong, kung magaling ka nga, pero walang, ang tawag dito, mabait ka nga, pero wala namang bumabati sa'yo sa pantry kasi hindi ka approachable, sustainable ba yun? Diba? Ang liit-liit ba ng mundo mo kasi ang dami mong iniiwasang tao, worth ba yun? So that's option A. Performance ang focus or importante sa'yo sa trabaho. Option B naman, if you read between the lines or you understood the line, relationship naman siya. Pag pinili mo yung B, it's all about relationships. Kung relationships naman ang priority mo, that makes sense too. Nasa, walang judgment ha. Thank you po sa pag-follow. Walang tatalo sa feeling na supported ka ng team. Yung tipong may kakampi ka, pero paano kung lagi kang close, pero di naman umaangat yung quality ng trabaho mo? Ilang years ka na sa trabaho mo, pareho pa rin yung ginagawa mo, or hindi nagiging complicated yung trabaho mo. Do you think your career will survive in the long term? Pero maganda yung relationships mo. Okay? Again, nagbabato lang tayo ng mga things to ponder ha. Ganito lang naman ang sitwasyon sa work. Walang necessarily tama or mali. Ang tanong lang is, komportable ka ba doon? Kaya mo ba in the longer run? At siya ba yung hinihingi ng work culture? Or sabi natin, option C is balance. Sabi natin, sana madali yung balance. Sana madali na makakita ng golden spot kung saan nakakapag-deliver ka ng resulta, nakakapag-build ka rin ng good vibes with the team. Pero aminin natin, hindi ito kasing dali ng pagkakasabi ko ngayon. Kailangan ng conscious effort, of course, excellence, sabi natin, no? Excellence without arrogance, camaraderie without complacency. These are very important ingredients para makita mo or magawa mo ang option C or balance. So ano sa tingin niyo guys? Ninjas,
na nasa subscribe. Uy, 206, favorite number. 206 tayo, guys. I just want to acknowledge. A, B, or C ba? Drop your answer sa comment section. Maka-capture natin yan. Kung hindi ko man mabate, pasensya po. But we need to be able to capture them during the live stream recording. Oo, dati dito kaya ko eh. Pero ngayon, automatic ba siya? Wait nalagay ba siya mag-isa o may nag-type? Sa mga ano ko ba? Sa mga moderators ko ba? Kayo ba ang nag-type? Thank you kung kayong nag-type dyan. Kasi hindi ko mahanap yung button. Hindi ko mahanap yung button kanina. Okay? Now, for the insights. First insight natin for tonight's live stream recording. Sabi natin, being a team player doesn't always mean being talkative. Let's get it straight. Being a team player isn't measured by how many jokes you crack during work hours, no? Or during huntahan period. It's not how often you also participate in the GC. Ivan Rabidi, hello po. Introverts or yung mga tinatawag nating quiet workers often get misread. Totoo din naman. Kasi syempre hindi ka nagsasalita or tahimik ka. Kaya ang tendency, mag-a-assume ang mga tao. Akala nila aloof ka, akala nila snob ka. Pero in reality, you're just really wired to keep your energy dun sa work lang. And reality to guys I hope we get to have an appreciation din sa pagkakaiba-iba ng mga tao. Kasi sa mga introvert, talagang hindi nila kaya yung energy ng pakikipag-interact. Or kung kaya man nila, madaling maubos yung energy nila. Sabi ni Ivan Rapidi, paano po yung mga coops na co-workers? Nandyan talaga yung mga yan, di ba? Sa mga introvert, medyo minsan may advantage sila dyan kasi mas may tendency silang maging resilient. Yung bahala ka dyan, coops ka dyan, may sarili akong mundo dito. Sa mga extrovert naman, minsan may advantage din sila kasi they carry their own weather. Masaya ako, extroverted ako, wala akong pakialam kung ano. Ang sabi natin, introverts and quiet workers nami-misinterpret sila, but the key is to engage. No? Engage kapag kailangan or pag requirements sa trabaho. Tinanong ko kanina, may mga bagong pasok ba dito ng mga introverts? Pa-type naman ng 1 kung kayo ay self-confess na introverts. Or 2 kapag kayo ay extroverts. Sabi ni Ivan, we need to live with it by either helping them improve or ignoring them. Totoo kasi andyan sila eh. Uy, si Butterfly, introvert. Parang puro introvert. Wala pa akong nakita na number 2 ang tinype. Wala pa akong nakita. Not that nire-require ko kayong mag number 2 ha. Kung 1 talaga kayo, edi 1 it is. Thank you, I am Butterfly 14 for your interface. Pero please, iset din natin ha. Quiet does not mean cold. Ulitin ko ha. Quiet or being quiet doesn't mean cold yung tao. Siguro magkaiba lang talaga kayo ng energy level. Some people show respect not by talking a lot, but by delivering their work on time. Diba? Nami-meet nila yung deadlines nila. Salamat po sa follow. Making sure na done well, no? Up to standard yung trabaho nila and not creating problems for others. Yung they make sure na nasa linya nila sila. Parang pag nagda-drive, diba? Yun ang tinuro sa akin ng dad ko nung tinuturuan niya akong mag-drive. Dapat keep ka sa linya mo para hindi ka makaabala. Thank you po sa pagpa-follow. Doing that, being on time, submitting and making sure that your work is well done, diba? Importante. At magiging valuable din yon sa team mo. Uy, lumabas na yung resulta ng first few minutes ng call natin. And so far, ang nanalo ay ang C. Balance sana pero mahirap. Letter C. Great. Wait, manage. Ayun, naka-access ko na siya. Yan, nilaunch ko siya ulit. Thank you ulit, Word, for helping me. Valuable pa rin yun. Nakakaambag ka sa team mo. Kasi, kung titingnan mo yung big part, no, the entire organization, the entire team, it keeps your department running smoothly. Nagiging maayos ang interface ninyo sa ibang department. Ay, ang galing naman.
Lone Wolf, ikaw ba to? May nag-follow kasi sa akin na Lone Wolf. Lone Wolf, kung ikaw ito from FB, we're actually reading your letter inspired by our episode 4 tonight. Kung ikaw yan, Lone Wolf, thank you. And here's the thing. The life of the party type, ito yung mga extrovert, yung mga buhay ng party, kailangan talaga sila din for moral, so to speak. But so is steady and a reliable person na pwede nating maasahan when things are a bit pressured. Sabi nga, sila yung kalma or mas usually na kalma. And yung may guarantee tayo that nandyan sila and things will be done. You don't have to be loud to make a loud impact. So again, this is a tap on the back siguro sa mga introverted ng kaunti, sa mga hindi kasing masayahin, so to speak, hindi masayahin, hindi maingay, so to speak, na okay lang yon. You can still make a loud impact without necessarily being literally loud. At bago tayo magpunta sa ating second insight for tonight, just allow me to batiin yung mga nandito at mga bagong dating. No? Ang topic po natin for tonight is, hindi ako antisocial, introvert lang ako. Okay lang ba yun? Diba? Okay lang ba yun? So kanina pa tayo nagdi-discuss about this. And kung kayo kapapasok lang po, meron tayong active poll na nandito sa screen natin. Pakita po yung blue icon na yan. And tulungan nyo akong mag-vote at malaman ang pulso ninyo, mga ninjas at nasa chat. Sa trabaho, anong mas importante sa'yo? A, maayos na performance. B, good relationships with the team. Or C, pareho dapat balance sana. Maraming salamat din po sa mga nagtatap-tap at sa mga nagbabagsak ng gifts. Really appreciate the tulong po na binibigay ninyo and support sa Office Ninja Podcast Live. Ayan, si Rian C, sabi niya. Kanina na-miss ko lang, no? May si Word yun, I believe, nag-comment siya na both exist talaga in reality. And I believe you're talking about both yung introverted and extroverted. Okay. Bago tayo magpunta sa second insight, guys, let's do a quick roll call. Kung kayo dati nasa live, alam niyo ang roll call na to. Pa-type naman po sa screen kung saan kayo nanonood. Anong location ninyo ngayon? Para naman makita natin kung gaano kalawak ang reach ng live natin for tonight. Rian, sabi niya, naka-follow na po ako. Maraming salamat. Guys, currently pala I am in Angeles City, Pampanga. Kayo po, nasaan kayo tonight? Pa-type naman. Very quickly, pa-type naman sa screen natin. Anong location nyo ngayon? Para lang ma-shoutout natin kayo. Or baka meron kayong gustong pabate. Batiin natin bago tayo mag-proceed sa live recording natin. Pa-type naman po. Saan kayo? Uy, 49 din ang nasa natin nasa live natin ngayon. Rian is from Tagudin, Ilocos Sur. Wow! Ngayon ko lang narinig yung place na Tagudin, Ilocos Sur. Maraming salamat po. Uy, si ulit. Si pa ulit ang nanalo sa vote. Let me relaunch the poll. Ayan, vote na kayo ng vote para pagdating sa dulo makita natin ang results. Guys, we're doing a roll call. Pa-type naman sa screen. Saan kayo nanonood ngayon? Anong location ninyo? Just give me the province or kung kayo nasa city or country. The mga previous lives natin, meron tayong galing sa nanonood from ibang bansa. Kayo ngayon po, tonight is a great Friday. Saan kayo na nanonood at the moment? Pa-type naman po sa screen natin. Or kung meron kayong gustong mga pabate, kung meron kayong gustong i-greet, i-shout out, let me know. Oh, si Word Australia. Talaga ba? Word? Australia. Saan sa Australia? Maraming salamat sa support ninyo, guys. Sa mga nagtatap-tap ng screens nila. Huy, sayang naman yung nanonood natin. Saan kayo naroroon bago ako mag-resume ng discussion natin sa recording? Sydney, Australia. Talaga ba? Or dyan mo gustong pumunta? Good evening once again to everyone. Hi, Jonas. Tuti, thank you very much po. And welcome sa live stream recording natin for tonight. Ang tatamad naman ng mga ninjas tonight. Sa bagay, palautos. Inutusan ko pa kayo. Nagre-record nga tayo. So anyway, maraming salamat again, guys, sa mga nandiyan dyan. Ang hirap piliting mag-type. Gusto lang nakikinig.
Kung wala nang magta-type kung nasaan kayo, all goods. Punta na tayo sa second insight natin for tonight. And our second insight is telling us na connection can look different for everyone. So I guess isa rin to sa mga realities na gusto nating mabasag, no? Sa lahat. In reality, maybe being introverted and extroverted or extroverted are just two sides of the same coin. Again, pagiging introvert or extrovert are just two sides of the same coin. And when it comes to connection, ganun din. Both can still connect, but it's just that they look different kapag tinignan ng isang tao. Sabi natin dito, not everyone bonds every Friday night. Either inuman, kain sa labas, or kung nagmo-movie kayo. Hindi necessarily din daw na porket tahimik sila sa GC or hindi nakikipag-banter online, hindi na sila nakikipag-bond. Some people may connect through action. Showing up kapag kailangan, nagpo-follow through or nagvo-volunteer tumulong mag-follow through kapag meron kayong ginagawa. And maybe just being a person you can trust when things get messy. Sabi ni Word dito, agreed. Both exist for a reason and the world needs both. Support isn't always loud, sabi nga natin kanina. Sometimes it's the quiet consistency, yung tipong yung comment or yung statement na I've got you. 'Di ba? Without that hindi kailangan may grand gesture lagi. That can make a teammate really valuable. Ganda nun, no? Hindi kailangan laging malalaki mga gestures. Yung sure ka lang na kapag nalilate ka na, hindi mo matapos yung project, alam mo na, wait, napita ko nga si baka pwede niya akong tulungan. When you have that person or you are that person, then in reality, you are actually doing a good connection. Diba? Gotcha, bro. It's different. Good? Kayo ba, may mga reliable friends sa work? Try niyo pag-isipan. Meron bang nag-flash na name? May nag-flash ba ng mga faces? May mga naalala ba kayong departments na alam ninyo na, oops, pag kailangan ko ng tulong, lalapitan ko to. Diba? Uy, si Rayan, sabi niya, meron po sa school. I'm happy that you have this type of people. No? Now, kung wala naman, wag din kayong malungkot, ha? Kasi kaya nga natin siya pinag-uusapan ngayon kasi maybe this is that sign na hinihintay mo that can tell you na, oops, start looking for this type of people kasi kailangan mo rin sila sa workplace. Whether you're already a performer, starting pa lang sa trabaho, or papasok pa lang sa trabaho, or sa case ni Ria, sa school, maybe it's high time that you look for your bro. You look for your sis. No? You look for your, not necessarily ride or die, no? Yun yung naisip kong phrase agad eh. Yung alam mo na pag nagtanong ka, nag-flash kasi sa akin yung Paul, nag-ask ka ng help, alam mong sasagutin ka or alam mong tutulong sa'yo. Diba? Whether siya ang solusyon or kahit hindi siya ang solusyon, pero tutulong siya. Sabi natin dito, we need to normalize that there's more than one way to be a good team player. Gusto ko to. We need to normalize that there's more than one way to be a good team player. It's not just the extrovert style. It's also the introvert's brand of steady, dependable collaboration. Sabi ni Rian, lagi po kaming magkakasama at lagi po kaming magkakasama sa recess. Diyan nagsisimula yan, no, yung mga friends ninyo. And funny thing, speaking of friends, kagabi, I just spent a wonderful dinner with a friend for a long time. As in, elementary ko pa siya kilala. Elementary ko siya naging kaibigan. Tapos siguro nag-part ways kami after elementary. Hindi kami masyadong nagkita ng high school. Pagdating ng college, ayan, nagkita kami. Although nag-start siya sa Baguio, but eventually nag-transfer siya sa university namin. At naging siyempre, nag-replenish yung magkaibigan namin. And nag-transcend
hanggang ngayon sa buhay, trabaho. Bye, Rian. Thank you. Thank you sa pagdaan sa live. I really appreciate yung pag-ambag mo sa discussion natin. And kagabi, no, I had dinner with her and at the same time, I saw yung panganay niya, si Morgan, and yung bunso niya, si Magnus. No? And then of course, si Doc Pancho, I was able to say hi again to him. And ang tagal na magkwentuhan. As hanggang 11 kami ng gabi magkakwentuhan. Di namin napansin ang oras na sobrang nag-enjoy lang. Sabi ko nga, pinag-usapan namin ang past, ang present, at ang future. Ganun kalayo ang inabot ng discussion natin. And example tong mga to, no? Yung tipong hindi nyo kailangan ng super, 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 super friends na tipong lagi kayo magkausap everyday. Pero yung alam mo na kapag may kailangan ka, alam mo na malalapitan mo, hindi ka ma-i-Indian, di ba? Or hindi ka masisin lang. Or kung masisin zone ka man, yung hindi ka magdadamdam kasi alam mo na may rason. Number 3, insight natin. Siyempre, kanina pa natin dinidiscuss at parang gina-justify yung mga introverts. Pero siyempre, alam niyo naman yan, dito sa Office Ninja Podcast, we try to be as balanced as we need to be and to be as realistic as possible. Ang sabi natin dito, but we also must be careful. Isolation or isolating yourself can be misread. And anong mamimisread? Mamimisread yan as disengagement, no? Ayaw mo silang kasama, ayaw mong may kasama, or ayaw mong makisama. Here's the tricky part. You don't need to be besties, sabi nga natin, with the whole office. But if you completely keep to yourself, yung talagang ina-isolate mong sarili mo, they might assume that you don't care or na wala kang balak makisama. Social place ang workplace. Unfortunately, no? Fortunately and unfortunately. Kaya nga iba gusto ang work from home. Iba gusto yung mga trabaho na very limited yung interface. Para sa kanila yon. Ang sweet spot siguro na maibibigay natin sa mga listeners natin na medyo introverted is stay professional but keep a small window open. Hindi kailangan bukas na bukas ang pinto. Diba? Just to be visual about it. But that small window open. Sabi ni Word, agree, social place ang workplace. So we need to socialize. Yes. And ako, sa mga may kilala sa akin, no, yan yung sinasabi ko. Parang, kung ako masusunod, syempre, introvert ako, tamad ako makipag-interface, but I'm paid to do that. And I'm in the profession of human resources. Alam nga namang hindi ko gawin yung pakikipag-usap sa mga trabaho. A simple kumusta sa hallway, diba? Lalo na kung binati ka naman na, yung tipong need help, kung nakita mo talaga na nagsastruggle yung kasama mo sa trabaho, nakakatulong yun, no, na mag-build ng trust over time. Hindi yan yung parang pag sinimulan mo ngayon, friends na kayo, hindi din naman. It's that constant, sincere, and reliable offer of help, no? Or engagement na ina-attempt mo with your coworker. That will matter. Hindi kabawasan sa'yo. Parang daming beses ko sinabi yung word na yan this day. You're still being true to yourself, meaning hindi mo naman nilulose or pinipilit maging extroverted. But, i-launch ko lang ulit yung poll. But, you're also showing that you're part of the team. Without having to join yung lunch nila, yung meme war, no, nagbabatuan kayo ng meme lagi, hindi kailangan ganun, sabi nga nila. Yung pagiging sincere lang na kapag kailangan ka, aambag, na reliable ka, na you care, you sincerely care, no? Lalo na kapag mga crunch time, mood matter. Okay? So, para lang sa summary ng mga takeaways natin, no, yung mga diniscuss natin for tonight, first natin is you don't need to be everyone's friend. But respect and professionalism matter. Ulitin ko you don't need to be friends to everyone, but respect and professionalism matter. Emphasis on those two words, respect and professionalism. Respect, sa word pa lang na yon, hindi ka makakapagbigay ng respect
At hindi ka mabibigyan ng respect kung hindi ka nakikipag-interface with other people. Diba? And what best way to show professionalism but through actions. So kung ang tingin nila sa'yo wall, diba? Empty wall, parang ano ka, ah, ito, yung anong sport yan, yung pwede kang mag-bounce sa wall lang ng bola. Pagkatama mo sa wall, hindi babalik sa'yo, walang balik, syempre, ka sila makikipag-interface. Sabi ni Word, we can socialize quietly and we can help silently. Yes, totoo din naman. We don't always need to be loud to make a difference. Second, summary takeaway natin. Collaboration, nasan siya? Collaboration does not require closeness, just willingness. Gusto ko to. Collaboration doesn't require closeness, just willingness. Diba? Pwede pa rin naman mag-collaborate eh. Pwede pa rin naman maging part ng isang project team. And you're just there to do your job, no? So long as you're willing. Hindi yung dinadrag mo yung sarili mo na imbis na makatulong ka, nagiging pabigat ka pa sa grupo, no? Or ramdam nila yung pagkainis mo na you're part of that group. Panghuli, don't fake it, but don't close off either. Don't fake it, but don't close off either. Hindi mo kailangang iluse yung sarili mo, sabi nga natin kanina. Sa una siguro, mag-e-effort ka talaga, but eventually, when people start getting to know you more, familiarize sila sa'yo, and ikaw din sa kanila, kasi two-way naman yan. Kapag nakikipag-interface ka, kasi mas nakikilala mo rin sila, baka magiging mas madali yung interface ninyo sa bawat isa. So, if you're the quiet one, own it. Okay lang. Sabi nga natin, meron talagang nag-exist na introvert and extrovert. And that's your strength. But make space for small moments of connection. Napasila kita. Make space. No? Naririnig ko rin ito sa podcast lately. No? Make space for small moments of connection. Pag nagkaroon ng opportunity and you feel like it's important to you and hindi naman siya mauubos ng energy mo, then take those small steps. If you're the loud one naman, kung ikaw naman yung extroverted, please, let's not assume and let's start normalizing na okay lang maging silent. Because sabi nga natin, no, in the past few minutes that we're talking, silence does not mean disinterested sila. Let's build teams that accept all working styles. Gusto ko yun. Iba-ibang styles. Actually, ako sa workplace, mas gusto kong iba-iba eh. Ayoko yung groupthink. Kasi kaya nga tayo 20, kaya nga tayo 28 kaya nga tayo 10 Kasi gusto ko ng 10 isip. Pero sana isang puso. Kanina lang, no, I had a very I would say heartfelt and emotional discussion with someone in the workplace, and isa sa mga binilin ko lang was, can we just start working with trust? Yung trust na tipong lagi nating isipin na ang mga kasama natin sa trabaho would not want na mapasama ka on the onset. No, hindi yung tipong unang interface, unang banat, ay hindi, wait, baka inaaragabyado ako nito. Huwag sanang gano'n. Again, no, not for anything, sinishare ko to, not for anything, but because I just felt like the workplace itself, it's already stressful. Pagod na nga sa work, di ba? Dadagdagan mo pa ng toxicity or negativity, sinong lugi? Di ba? Ikaw din. Hindi yun ang goal natin. Particularly ako, wala akong balak mang stress ng ka-work. Katulad ng ayoko ding stress nila ako. So sana lagi tayo mag-operate doon sa mindset na wag laging wag laging duda. No, mauna yung serbisyo, lalo na kung nasa HR ka, no? Nasa HR kasi kami. Service first, tapos tsaka natin pag-usapan after kung tama ba yun, mali ba yun, naragabyado ba tayo or hindi. Kasi nasa HR ka eh. Unfortunately. But, yes, unfortunate, pero fortunately din. Diba? Kaya nga sabi nila, pagiging HR eh, hindi siya basta-basta work. It borders vocation na rin, so to speak. Not to overly glamorize it and not to overly also put it in a pedestal, but
it takes quite maturity to want what you want to do. By the way, guys, for next week, biglang seryoso, tas cambio, no? By the way, next week, guys, kung sipagin tayo, pero dapat sipagin na ulit tayo, no? Next week, we're diving into a tough reality that many promoted employees face. Gusto niyo ba ng preview kung anong mangyayari? Or ano yung letter natin for next week? Ang letter natin for next week, minove ko lang yung konti yung microphone para mabasa ko na maayos. Ito kasi hindi ko kabisado. Ang letter niya ay ganito. Para may preview lang tayo. Na-promote ako, pero parang hindi ako wini-welcome ng leadership team. You worked hard to get there, but now it feels like you're the outsider. If you've ever asked yourself, was it even worth it? You know? So please, let's not miss that. That would be on next Friday, guys. Next Friday natin. Bago tayo mag-end, guys, pasuyo lang ako sa this side ng screen natin. Meron diyang color blue na icon. Pa-type naman ako ng inyong vote sa poll question natin. At ang poll question natin ay, sa workplace, anong mas importante sa iyo? Is it A, maayos na performance? Ikaw ba ay team performance? Or ikaw ba ay B, good relationships with the team? Yun ang importante sa iyo. Or letter C, pareho daw dapat, balance sana, although we acknowledge na mahirap. Ito. Okay. Meron bang may question, guys? Or meron bang may gustong idagdag sa discussions natin for tonight? Meron ba? Pa-type naman dyan sa screen natin para bago tayo mag-outro. We can also acknowledge, no? Yun naman ang gusto ko din sa community natin. And maraming salamat po. Yung sa mga nagbibigay din ng PM na comment after each episode. Although may mga nagtatype na rin ng comments sa Spotify. Yung mga iba ho, parang common ata sa mga ninjas natin na introverted. Yung mga PMs po ninyo ng pasasalamat sa episodes or mga dinidiscuss natin ay highly appreciated. And speaking of ambag, kung meron kayong mga similar workplace situations na gusto ninyong mapag-usapan, pasuy lang ako. Ayan, pwede dito sa TikTok, pwede sa FB, or sa Spotify. Pasuyo naman ako. Or sa IG. Sa IG, pwede rin, no? I-type nyo lang doon yung inyong workplace dilemma. If you want to be anonymous, pasuyo lang din, nalagay ninyo yung alias ninyo. Para automatic yan. Pag nalagay nyo alias, alam ko na hindi nyo gustong mabanggit kung sino kayo. Sabi ni Ward, ninjas are stealthy assassins. Mas maraming introverted. Tama naman, no? Tama naman. It makes sense. Yung mismong office ninja nyo, introverted. Meron bang mga questions or meron bang gustong idagdag? Okay? So kung wala, guys, for tonight, we celebrated, we gave the spotlight kahit ayaw nila sa mga introverted. So just to answer yung question ni Lone Wolf from FB, okay lang maging introverted, but ang isa sa mga takeaway natin, di ba, may responsibility ka pa din kahit introverted ka to make connections. Dahil, ang sabi natin, the workplace is a social place. Fortunately and unfortunately. So, kailangan talaga. Para din sa ikakatiwasay. Tama ba yung Tagalog ko? Ikakatiwasay ng buhay worker mo. Diba? And eventually, siguro, lalo na kapag nagsastart ka ng humawak ng tao. Okay. So guys, basically, that's our Office Ninja Podcast live stream recording for today. Today is September 12. Kung sipagin ako, meron tayong upload nitong live recording natin on Monday. But this Sunday, guys, allow me to advertise it also. No? This Sunday is our 100th episode. Diba? 100th episode na natin, guys, sa nasaan na yun? Hinahanap ko pa naman. Ito. You know? Pinalakpakan ng sarili. Pinalakpakan ng sarili. Merong 100th episode na tayo, guys. So, yes. I'm very happy to share that moment sa inyo, guys. So, bukas,
magse-celebrate tayo ng 100 episode. Hindi ko na sasabihin yung title to yung topic natin. Although it's a regular podcast naman natin na podcast natin that we release every Sunday ng 7 a.m. Highly magandang gabi sa iyo. I hope guys na pakinig kayo at makasubscribe. Pero ngayon pa lang guys, nagpapasalamat na ako sa lahat ng ninjas natin na naging parte ng journey ng Office Ninja. Nagre-reminisce nga ako, mag-screenshot ako ng mga milestones natin, tapos gagawin ko ng story since episode 1 natin. No? Sino ba mag-aakala na episode 100 na tayo? No, this is episode 100 of the regular episode. Anong sabi nito? Sabi ni Word, earn the promotion, now earn the people. Yes, required yan, at responsibility. Kung matiwasay ang kina-ordinate ko, may pa-cake tayo bukas. I-shoot natin yon. Tapos, syempre, magbibigay ako ng official message natin sa mga ninjas, sa mga supporters and subscribers and friends ng Office Ninja, sa mga naging din natin, no? Sa mga naging sponsors natin in one way or the other. Highly appreciated. Gusto ko rin din officially na pasalamatan ang mga nasa Good Times Tambayan. So kung mahilig din kayo sa mga live shows, no, online, we have a community. It's called the Good Times Tambayan. Available siya every morning. Ano kasi yung platform na yon? Wait lang kalimutan ko. Anong platform na nga ba yon? Playback. Kung meron kayong i-download niyo yung Playback. Good Times Tambayan, maraming salamat. For quite some time now, they're advertising the Office Ninja as part of the live, and nakakaakyat din ako, no, as co-host every now and then basta available. Maraming salamat sa pag-support. You are an instrument din, no, kina Runes, kina Rubes, kina Joy. Maraming salamat po sa pag-support sa isang simple podcaster na katulad ng Office Ninja. No? And guys, as always, no, part of our reminder sa podcast natin, work culture should never demand for your personal welfare. Prioritize your inner peace and lead from there. Importante yan. Okay? This is the Office Ninja Podcast Live. See you again next Friday. Bye!